sila sa pagpalaran ng pamahal. Talagang to ay 165 in devotion. Also, sa isang from batch 2. Ang ating pagtatalakay natin ngayon ay magkakaproblema pa si Lord. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Judges chapter 6 verses 24. At sampa natin ang ating puso sa ng salita ng Diyos. Sabi dito na, so Gideon built an altar to the Lord there and called it, the Lord is peace. To this day, on its stands in Opera of the Israelites. Sa Tagalog, nang magkagayon na tayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag iyon na ang Panginoon ay kapayapaan. Hanggang sa araw na ito, iyon ay nakatayo pa rin sa Opera ng mga Abisirita. Teaching number 1. God's peace reflects His sovereign control. Ang kapayapaan ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang makapangyarihang pamamahala. Hindi siya natitingnan sa nalilito sa anumang pangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, ang Diyos ay nanatiling kalmado at kanyang kontrol. Ito ang kapayapaan na wala sa kanya, hindi pansamantala kundi matapat at ganap. Teaching number 2. God's peace flows from His unchanging nature. Ang kapayapaan ng Diyos ay dumadaloy mula sa kanyang hindi nagbabago bukas. Ang Diyos ay hindi pa bago-bago, kaya ang kapayapaan ng magkagaling sa kanya ay lagi mapagkakatiwalaan. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon, kundi sa kanyang pagiging tapat at hindi nagbabago. Teaching number 3. God's peace is the altar we build in our hearts. Ang kapayapaan ng Diyos ay tulad ng dambayan na pinatuloy natin sa ating mga puso. Tulad ng ginawa ng Gideon, kapag tinanggap natin ang kapayapaan ng Diyos, ito ay naging tanda ng ating pananampalataya. Para bang tinatayo natin ang isang altar sa ating puso kung saan natin kinikilala ang Diyos bilang Yahweh Shalom, ang Panginoon ng kapayapaan. Application number 1. Receive God's peace through Christ Jesus. Tanggapin natin ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Hindi natin tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating sarili. Kailangan natin lumapit kay Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan, upang maranasan ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Application number 2. Rest in the God who is in control of every situation. Magpahinga tayo sa Diyos na magkontrol sa lahat ng sitwasyon. Kapag may problema, huwag agad magpanik o magdalawang isip. Salit, ipaalala sa sarili ng Diyos na nakakaalam at may hawak ng lahat. Magtiwala at magpahinga sa Kanya. Application number 3. Rely on God to bring peace to your relationships. Umakla tayo sa Diyos upang dalhin ang kapayapaan sa ating mga relasyon. Minsan may mga alitan sa pamilya, kapwa, kaibigan o kapwa. Sa halip na gumanti, matutong maging tagapagdala ng kapayapaan gaya ng Kristo. Maging may ngakon, mapagpatawad at mapagp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 apag